Magandang umaga po. Ako po si RP Lazaro. Nandito na naman kami ulit. Magandang umaga po. Ito uli ang palikerong tapat, babayerong banal, Kristiyanong manyakis, ang hindi humihindot ng walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang kaibigan yung kupal ka, Dennis Reyes. Kaibigan nyo. Speaking of bakit kami nandito ulit, no? Kasi kahapon kaka-post lang namin. Apparently, meron kaming, ang tawag natin, chismis alert. Yan, may chismis alert kami, no? At the same time, bigyan namin kayo ng update sa nangyari kahapon. Kahapon, nagkaroon ng rally ang Iglesia ni Cristo, nandun po sa lahat ng pahayagan. Ang claim ng Iglesia ni Cristo, 1.8 million daw nationwide, na sabi naman ng PNP ay totoo daw, at 1.53 million ang nasa Metro Manila alone. Nakita nyo naman kahapon, parang langgam yung mga tao dun sa Maynila, sa may Roas Boulevard. So, dami talaga. Talaga lahat. Oo. Sama patot panggulo. Puta, gano'n. Kumbaga sa text, patot panggulo sumama. Kaya lang, Todo taya. Tumodo na sila ng taya. tumodo ng taya. Kaya lang, ang marami ding detractors. If you can see social media kahapon, they were comparing that with last week's translasyon, kesyo 2.8 million daw ang translasyon na hindi nire-require kasi mga deboto versus 1.8 million nationwide na ni-require. That's an unfair, alam mo na, syempre. That's an unfair comparison. Because for one, translasyon is a purely religious festival. Sabi nila, teka muna, ang sabi nila, hindi naman daw ito hindi naman daw ito political rally. It's a political rally. No matter what they say, no? No matter what they say, it's a political rally. And as political rallies go, puta, talagang mabigat. Kaya nila mag-mobilize. Nandun naman yung mga base sa gilid, wala namang problema. The thing there is, ang tanong, nakinig ba gobyerno sa kanila na wag i-impeach si Sara? Nakinig ba? That's the problem. Okay. Ako, basa ko they should have, kung ayaw talaga nila ma-impeach si Sara, they should have let sleeping dogs lie. Kasi nagsalita na si BBM. Oo. Di ba? Wag na, kumbaga, pabayaan na natin. And in fact, you would notice, even Congress, yung lower house, was kind of reluctant. Ang bagal nilang kumilos. Diba? Ibig sabihin po, papabayaan nilang matapos mag-recess Kung nanahimik na lang. Nang hindi yan Nung nanahimik na lang sana. If ever actionan yan, dapat supposedly, sa pilitan ilalaglag. Diba? What they did was that they forced the issue. Aha! Okay. Nag-rally pa kasi. Parang sinasabi mo gano'n. Ito yung nangyari dyan. Kung ikaw yung BBM government, pag pag yan, hindi nyo inaksyonan, tanginang papasok sa isip ng Iglesia ni Cristo, natakot kayo sa amin. Yayabang yan. Kaya sa tingin ko, because of that, tutuluyan si Sara. Ganyan. Parang Parang dinare mo Now, what are you gonna do about it? Puta, tutuluyan si Sara, tapos ano kaya niyong gawin ngayon? Yun ang ibig sabihin nun. And remember, I noticed how much they gloated yesterday. Yes, they did. It's so successful. Kaya marami salamat. Yabang. Nagsalita si Duterte, nagsalita si Rodrigo, nagsalita si Sara, nagsalita lahat. Mark my words. Tutuluyan yan. 1. Tutuluyan si Rodrigo. 2. Lahat ng umappear dyan sa rally, laglag. may paglalagyan yan. Tolentino, Bato, De La Rosa. Hani Lacuna, talo. Hani Lacuna was malamang. Nagsalita si Cheese in support, Hindi. Pustahan tayo after elections. Mapapalitan yan. Ang sabi ni Cheese, basa ko ganun. Ang sabi kasi ni Cheese, what's to oppose daw, what's not to like, if it's just for sa akin lang ang dating, it's a fence-sitters kind of a statement. Sabi niya kasi, and that's why nga naman, Senate President ka. siya. Senate President ka, di ka kumampi sa gobyerno. Yan din ang ginawa ni Migs. Yes, diba? yes. He fenced that. Puta, pinayagan niya si Bato. Palit siya.
Totoo yan. Goodbye. Hindi hindi ito nagbibiro. Itong administrasyon na to, if you're gonna fence it, papalitan ka. Papalitan ka. I would agree kasi, Papalit lang. syempre, you're supposed to be an ally. And these are, these are dangerous You're times. supposed to be an ally, Teka, tapos puta. fence-sitter. I mean, kalokohan yung sinasabi nila na What's not you're to like supporting daw? BBM and supporting Duterte. Hindi. Hindi, that's Tangin not, na nakita mo yung mga that's not Duterte true. nagdedeklara ng revolusyon. oo. You support who you want to support, hindi yung, you cannot be a fence-sitter. Ayan. 30 minutes ago, nagkaroon ng headline sa Manila Bulletin. Sabi doon ng, we are not stupid, impeachment case lawyer reacts to Iglesia ni Cristo peace rally. Yan. Well, at the legal counsel of the individuals behind the third impeachment filed gave a savage reaction to the peace rally. Ang sabi ay teka, ayan, ang sabi ng legal counsel nila is Filipinos are for peace but we are not stupid, sabi ni lawyer Virgil Ligutan wrote on Twitter Monday night. Peace without justice, exactly what you said the other day, no? Peace without justice is no peace. It's appeasement to greed, corruption, and impunity. Yan ang sabi ng abogado nila, si Attorney Amando Virgil Ligutan, sabi niya. Di ba? Oo. Nakita mo yung mga reaction ng tao, preparatory na yan. Oo, tutuluyan. Tutuluyan na yan. Tutuluyan. Si Baktanggal yan. Ay, ito yan, yung pagdedeklarang ganon, repercussions yan, senatorial elections. Walang PDP, walang pro Sara na mananalo. We will see, but then syempre, what if the support is really strong? Ahapitin mo yan, simpleng organizational yan. Kung ikaw ang sitting government, Oo. midterm elections, tangina ikutin mo lang lahat ng local government. Pagsabihan Tangina mo. nyo wala magdi-deliver ng boto. Pag ginawa nyo to, goodbye kayo. Ganon, essentially. Papatayan ka ng budget. Patayan ka ng budget. Akala ko sabi ko, patayan ka ng kuryente parang ginagawa Papatayan ka ng budget. Gustong araw. Yung tipong umapir si Sara sa'yo, in-entertain mo, pinabayaan mo Magsalita. makapagsalita, o kaya pumunta sa munisipyo mo, in-entertain mo, May tangina, picture wala pa kang kayo. budget. May picture pa kayo. Ganun lang yun. Puta, sa tingin mo, bigyan mo lang mga 3 munisipyong ganun, wala nang mag-entertain dyan. Tapos puta, bababaan mo lang yan. Mga kandidato natin, baka kalimutan mo. Ito dapat ang mananalo, lahat. Di ba? Oo. Siyempre, you're the... Pagdating sa local government, kaya doon na ang eleksyon talaga eh. Andun ang... sabi mo nga the last time... Nandun ang blasuhan eh. Nandun ang kampanya I think it was you who said that all elections are local elections. Yes. Nasa local talaga ang labanan. Sa local ang labanan yan. Kaya pagdating dun sa local, bubugbugin lahat yan. So, tingin ko mga nag-appear kahapon, talo lahat yun. Alam mo, Tagam na nila sa bato. bakit nila ginawa yun? Akala ba nila na kaya silang dalhin ng iglesia alone? Yun talaga inisip nila? Like, let's say Manila. Manila has a very strong Iglesia ni Cristo presence. Quezon City. Sa Quezon City, talagang deciding ang Iglesia ni Cristo. Hindi swing vote yan, deciding yan. Sa Maynila, swing vote yan. Lalo na kung dikit kayo. Oo, kung dikit kayo. It can make a difference eh. Oo. Pero pag hinapit kayo ng gobyerno, ganon dyan pala I mean, it's so easy for the national government to just go with Isko Moreno or Sam Versosa. Oo. Diba? Incidentally, yung video natin about Sam Versosa, I was very surprised. It was quite well liked and daming views. And I think, people would like to hear more about the Manila elections. Kasi interesting yan eh. Sa 3-way contest yan, di ba? Let's ask kung kaya natin ma-interview si isa sa kanila. Oo, kahit isa sa kanila. Kahit sino, kahit yung mga tao nila.
people who could speak on their behalf. Alam mo, the interesting thing there, sorry, nasingit ko na naman na Maynila, and regarding the Iglesia ni Cristo, sabi kasi ni Professor Jean Franco in one article, sabi niya, the Iglesia ni Cristo daw is not as formidable as they used to be before the automated elections. Dati kasi meron silang image na wow, high and mighty, ito yun, ito nang liligawan ko, pag ito dinala ko, siguradong panalo ako. And true enough, tandun pa rin yung idea ng tao na ang nagdala daw kay Bongbong tsaka kay Sara is the Iglesia ni Cristo. Ako personally, hindi ako masyadong naniwala dyan kasi hindi sila ganun kadami. But then again, ang tao kasi may epekto sa tao na, 'di ba, if you're in a public place and you see everybody moving to a certain area, for some reason sumusunod ka kahit hindi mo alam kung bakit. Baka kako ganun na epekto nila sa eleksyon. A group of people block voting for a particular person. Pag hindi mo naintindihan yung mga pangyayari sa paligid mo, susunod ka na lang sa kanila. Hindi ko alam sisama na lang ako doon. Para 'di ba, parang you find a little comfort in being with a bigger crowd rather than standing alone and not knowing what's going on. But sila lang dun lahat sa kabila. So parang ganun, di ba? Baka ganun yung epekto ng Iglesia ni Cristo. However, after the automated elections, lumabas na hindi pala sila pero they are still daw, according to Professor Franco, they are still a swing vote. Ano tingin mo doon? Sa local, kung saan meron silang substantial presence, totoo yun. Like Manila and Quezon City. Kung wala silang substantial presence, saan ba sila? Yung projection lang yan. Saan ba sila walang substantial presence? Mindanao? Probably. Well, kahit halimbawa, Makati, maliit lang ang presence nila, 30,000. Talaga? Yeah. Akala ko, marami silang kapilya sa Makati, di ba? Naisip tuloy ako bigla. Marami lang, pero as territory goes, maliit ang Makati. I didn't know that. Kasi Hindi akala katulad ko, ng Maynila. di katulad ng Maynila, nandun talaga sila. And Quezon City, like you said. Yeah. Quezon City, talagang malakas sila doon. What about Pasay? Quezon City, deciding sila kung sino magiging mayor. What about Pasay? Kasi ang alam ko, sa Pasay, malakas daw ang Iglesia ni Cristo and that the Iglesia ni Cristo daw has kept their mayor in power. How true is that? Hindi sila, projection lang yan. Projection. We can go into details. Mahirap na, nangyari kay Erice. Oo. Di ba Iglesia ni Cristo yun? Ha? Di ba Iglesia ni... hindi ba? Okay. Si Erice parang fall from grace yun, nakakapanghinayang. Magaling pa naman. Ciao. Minalas, nakasuhan. Well, so where do we go from here as far as the INC is concerned? Sila ba pagating ng... That's the question they have to answer. Oo. Because at the end of the day, they were the ones who poked the sleeping dragon. Oo nananahimik Diba? ka. Parang they could have kept quiet na lang. Oh. Hindi. Actually, ako, tingin ko, basa ko Show of force. They opened themselves. Kasi, hindi nila napansin na vulnerable sila. How can they not know that? Wala ba silang group of advisors talking to them? And they've been in this game for so long. Namatay yung magagaling Okay. Diba? So, ako tingin ko, medyo short-sighted sila. Bakit maraming On utang? this issue. Bakit maraming utang? They didn't realize how much they'd lose. Ang nakita lang na how much they'd gain. What did they gain? From yesterday? Na marami sila. Nagdeklara sila kay Duterte. So, probably nag-iisip sila, di ba, na alay ito, ganyan yan. Tingin nila, baka sakaling malakas pa rin si Sara, mananalo presidente next elections. Wala Diba? na, malabo na. Ano na siya, talagang tinrato na siyang spare tire. Kung anong ginawa nila pasalamat nga sila, hindi ginawa kay Sara, ginawa nila kay Lenny. Yun talaga, binastos nila yung tao. Mukhang Papunta none na- of them realize just how much
they've lost. Not yet. Doon sa ginawa nila kahapon. I find it a little hard to believe kasi these people, they think 5 steps ahead of everybody else. They would not have stayed in power for so long. You're putting too much stock in their abilities. Tao lang yan. At yung mga tao ngayon, probably hindi ganun kamaalam sa discarding politika. So ako, tingin ko talaga, they're going to face they're going to face the music very soon. Medyo mabigat yung mabigat yan. Kasi kumbaga, nag-ano sila dinare nila Oo. Diba? Yun kakasahan yung dare nila. Ganon? O sige, impeach natin, what are you gonna do about it? Pagka wala silang kayang gawin, yari sila. Pagka may kaya silang gawin at ginawa nila, mas yari din sila. Di naman sila nakaupo ngayon eh. They are on the wrong side of history, so to speak. Mali ang kinampihan eh. Mali ang taya eh. Sa totoo lang. Mali ang taya. Yun. Mali ang taya nila. Baka hindi nila intindihan yung consequences ng maling taya. Oo. You could have a lot of their people, like you said in the yesterday's episode, baka maraming mag-goodbye sa gobyerno na tao nila. Posible yun. Oo. Pinakamasaklap yun yung mga exposure nila. Oo. 1.3 billion, nandun na pala sa dyaryo. Posibleng pawala ng sala sila Kaanghel. Oo. At pakabalik. Baka makialam dyan. Oo. Malakas yun. Oo. Puta, magkakaroon ng internal schism yun. Because the huge faction of Iglesia ni Cristo believes that Kaanghel should have been the punong tagapamahala. Hindi si Ka Eduardo. RD ba? Siya ba yun? Siya ba yung RD? Hindi, RD yung tatay nila. Yung tatay nila. So, meron naniniwala si Kaanghel dapat. Kasi si Kaanghel, isa lang ang vision nun. Ano? Photography. Very inane. Ni walang kaya hindi totoo yung religion. Ni walang baril yun eh. Mabait na tao pala talaga. At very, very austere. Hindi magastos, hindi mahilig. Very, very religious. Walang sugal, walang shopping, walang biyahe, walang babae. Kapag yun ang nangaral, talagang dinudumog. Talagang ang galing daw talaga mangaral nun. Para daw nabuhay si Ka Felix. Ganon, payat. Matangkad. Very eloquent. Mahinahon. So, pwede pala, ito chismis/speculation lang on my part. Pwede pala makialam ang administrasyon and exploit that. Okay, kailangan mo lang gawin kasi may kaso, di ba? Oo, meron. O drop mo lang yung case. Oo nga, no? Tapos let them fix their own shit. Tapos saka mo hapitin. Gagawin mo yung sinasabi ko. Sa mga utang, sa mga yan. Ipit yan. Para makabalik yung dapat na leader and probably will be, friends of the administration kung wala naman pala siyang masyadong problema. Yun naman gusto lang mangaral siguro. Di salamat, di ba? Because in my opinion, dapat ang reliyon hindi nakikialam sa politika. Hindi sila dapat nakikialam. Well, ganun talaga yun. Yari sila ngayon. Pero ako, tingin ko, lahat nung sumama kahapon, patay. May paglalagyan yun. yung mga nag-announce pa? Oo, nagsalita pa. Diyos ko, nangampanya pa daw yung iba. Talagang ginamit nila yung platform. Kapal ng mga mukha, may paglalagyan lahat yun. Because nobody believes that shit naman anyway. Yeah. Pero ito naman ang tanong, if they proceed with the impeachment, parang
Ayan na, eleksyon eh. Talagang that's really not just making a statement. Talagang it's really putting their foot down. Yeah. Hindi na yan statement talaga. Teka muna, hanggang dyan na lang kayo. Parang ganun eh. Oh, ganun talaga. And, Paninindigan nila yun. Oo, paninindigan nila. At sila Kasi nakaupo. sabi ko, puta, wala nang balak ituloy yan eh. Pero puta, nag-ano sila, nagparali sila kahapon. Binwisit Parang nila eh. tinatakot mo kami, ha? Oo. Siyempre. Bigla natin hanggang saan ka. Yun eh, that was a dare. Yes. That was a dare. So doon ayun ang basa ko, that was a dare. So, tutuluyan yun. One government official told me na, ito, chismis lang to, at ito naman yung narinig ko, sabi niya, ngayon mo lang nalaman dyan, matagal na Disyembre pa, sinabi na nila na pag ito, tinuloy nila, yayariin sila, sabi niya. So, expected yan na, sasabog sa mukha ni Sara. Nagpasalamat si Sara, nagbigay ng statement eh, thank you for the support. Nagpasalamat din si Rodrigo. Oo, thank you for the support. Parang yung talagang pinagkanuno pero sige, ewan ko sa kanila. Yung KOJC wala na, spent force na, no? Yeah, wala na yun. Wala na, not a threat anymore. Okay. Okay, sige. It's a very short one. Maiksi lang ho ito, but this is our reaction to yesterday's, yung nangyari kahapon. And ang chismis, baka tuluyan. Si Sara. Yan ang chismis. Tutuluyan si Sara. Tutuluyan Wait, yan. itong linggon to, tamo. Abangan natin ulit. We will wait and see. Maraming salamat. Itaga mo sa bato. Lahat ng Duterte supporters na tumatakbo sa Senado, talo. Yung anim na yon, anim Lahat. lang sila. Oh, they don't even have a full Lahat, slate. pati yung mga returning. Tapos puta, pati si Francis, mukhang pati si si tanggal, palit. As Tingin mo? SP. As SP. So baka Ako, mamaya. feeling ko So pagdating ng susunod na eleksyon, ano ba tawag doon? 19 Congress na yun, di ba? Oh, Ano ba, binagbobotohan ba yan kung sino ang susunod na Senate President? yes. Adi, goodbye. He should have just stayed quiet. Oo nga, he should have just shut his Nakipag-away pa mouth. sa reporter eh. Si Amy was quiet, Yeah. Oh, good decision. Wise move. Sino ba mga quiet na ini-expect natin na na hindi? Ako, akala ko si Amy magsasalita eh. Pero hindi. So, pretty wise on her part na. Didn't say anything. Yeah. Wala. Usually, Wala akong maisip eh. bukod pa sa mga engot na nagpakita doon, most of the statements were from analysts. Yes, si Manolo Quezon, nagsalita siya. Mga professors, mga political, mga pundits, tayo. Pero yung mga talagang maapektuhan, hindi naman nagsalita. Cheese should have shut his mouth. Tama ka. Yeah. He couldn't help himself. He couldn't do. May utang na loob ba siya sa iglesia? Baka feeling niya. Feeling ko, oo. Pero he couldn't help himself. That's Oo his nga. problem. Ang sinabi pa niya was very parang talagang fence-sitter statement. Sabi niya, Yes. who wouldn't want that? Peace and unity. Mga ganun. Hindi naman May peace and paglalagyan unity. ka doon. Hindi naman peace and unity. Sino ba nagsabing, meron sa atin, may nag-comment sa atin, it wasn't a rally for peace. It was a rally for fish. Kaya doon malalansa na. Ayan, tinan niyo sa comments from yesterday, may sinabi siya eh. Ayan, medyo napaisip din ako eh. Medyo tama siya. Siguro nga, they were flexing, malakas kami, muscle. Ganon. No, yun lang yun eh. Puta, ang hirap doon, pagka kinasang ka, tignan natin gaano ka kalakas. Oo nga. Hanggang saan ka aabot. Hanggang saan ka. May utang ka Diba? na, may problema pa kayo sa loob ng simbahan. Ang dali talaga and so many vulnerability points. And there's so many places that they can be poked at aaray sila ng gusto. Totoo yan, I think. Interesting. Okay, sige. We will upload Okay. this na. Thank you very much Sige. for watching. See you Salamat tomorrow. po. See you tomorrow. Ha? Or kung may mangyari. See you. kung may See you. mangyari. Sige, bye-bye. Bye.